Nag-join kami ni Shiloh sa camping papunta sa Mapanuapi Lake, Zambales para mag-camping at maipasyal ko naman siya paminsan-minsan. 12 AM nga kami sinundo at hinatid kami ng favorite Lolo Lito niya at Lola Daisy sa pick-up point para sunduin naman kami ng van kung saan nakasakay ang mga iba pa naming kasama sa camping. At dahil nga si Shiloh ay hindi pa natutulog, hikab siya ng hikab dahil imbis na matulog siya, sunod siya ng sunod sa akin habang nag-aayos ako ng gamit namin kasi nga alam niyang aalis ako at hindi siya sure kung kasama ba siya, kaya binabantayan niya ako kung saan ako magpunta. At feeling ko, sa sobrang excited ni Shiloh, ayaw niya mahiga sa sasakyan kaya tanaw lang siya ng tanaw kung nasaan na ba kami. At makalipas nga ang ilang oras na biyahe mula Bocaue Exit papunta dito sa Mapanuapi, nakarating nga kami ng bandang mag 6 AM na. Yung daan niya, hindi talaga ganun kadaling daanan kasi halos nasa gitna na nga siya o hindi ko alam kung dulo na yan dito. Kaya naman si Shiloh, todo kapit sa akin yan sa sasakyan kasi talagang sobrang alog. Takot na takot pa naman si Shiloh sa mga ganitong feeling niya, malalaglag siya. Hindi ko na masyado mabidyohan si Shiloh sa loob ng van kasi wala kami kilala sa loob ng van kasi joiners lang kami at medyo nahiya pa nga ako. At sa malayo pa lang, kitang-kita mo na talaga yung ganda ng umaga. At nakababa na nga kami ni Shiloh sa sasakyan at agad ko nga siyang inilakad at alam kong nirayuman na si Shiloh so sobrang haba nga ng biyahe namin. Sobrang ganda talaga dito sa Mapanuapi at sobrang maa-appreciate mo yung ganda ng likha ng Diyos at ito nga ang isa sa mga nature na hindi ka mag-aatubiling pasyalan. Sobrang dami nga tao nung pumunta kami dito kasi sinulit nila ang bakasyon kasama ang mga loved ones nila. Marami nga ding mga alagang dogs dito at mga dogs ng mga residente kaya hindi ko pwedeng pakawalan si Shiloh kahit gustong gusto kong makatakbo siya kahit saan niya gustuhin. Tama nga yung desisyon ko na dalhin yung mahaba niyang tali para at least nakakatakbo siya nang hindi ko kailangan hanapin o mag-alala sa kanya kung nasaan na ba siya. Si Shiloh kasi yung tipo ng nanunugis para makipaglaro kaya natatakot sa kanya yung iba kahit ang gusto lang naman niya ay makipaglaro. Hindi pa kasi siya marunong makipaglaro dahil bata pa siya. O, ganun talaga siya. Sila nga pala yung unang couple na nakilala at naging best friend ni Shiloh at nakipaglaro sa kanya. At si Shiloh hindi pa nga talaga umiihi at dumudumi simula nung bumaba kami. Siguro na din naninibago siya at marami siyang taong nakikita. Kaya inilayo ko muna siya at dinala sa open space para magawa na niya yung first mission niya. At nung nagawa na nga niya ang unang mission niya sa buhay, di ko napansin na meron na palang naglalakad sa likod ko na toro. At dahil curious ang lukulukong bata, nilapitan niya na akala naman niya makikipaglaro sa kanya. Buti na lang nasa mood yung toro at hindi siya hinabol. Siguro humiwalay na yung kaluluwa ko kung paano kami tatakbo ni Shiloh. At bumalik na nga kami ni Shiloh sa tent namin at tumambay saglit at nag-iisip ako anong pwedeng gawin namin dito dahil walang signal sa Mapanuapi kaya hindi ka makaka-receive ng kahit na ano. Walang activities dito, talagang mamamahinga ka lang at pakikinggan yung huni ng ibon at ng katahimikan. Dahil wala ngang signal, marerefresh yung isip mo sa social media and magandang experience na din para sa amin ni Shiloh na first time sumama sa grupo na hindi magkakakilala. Kaya puputulin ko muna ang first mini travel vlog namin ni Shiloh kasi mahigit 3 minutes na. So stay tuned sa part 2. Love you.